Hello po mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Muli po, meron po tayong kukomentuhan. Si Attorney Harry Roque po, isa rin po ito sa nagsalita nung nakaraan po na speech po at rally. Nag-speech po siya sa rally po ng Cebu, sa prayer rally po ng Cebu. Ito po, painggan po natin si Attorney Harry Roque at magbigay po tayo ng komento mga katambay. We pray for the former president who now stands as a symbol of unity of this country. And we pray for the beacon of hope that you gave us in the person of Vice President Sara Duterte. Protect her from all evil, especially from the plottings of the tambuluslos of our land. Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda dyan sa PI na yan? Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng iba dyan, mananalo daw ang tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ng tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Mga kaibigan, ngayong pong araw nito ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Nanguna rin po mga Cebuano sa labang ito, nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng Peking Initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan, isang gobyernong nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig Ayan po. na kami daw na tumitindig dito sa entablado. Putulin na po natin si Attorney Harry Roque. Napakahaba po nun. Ito po isang abogado rin, di ba? At ito po malawak po ang kaalaman nito. Halos pang-international po ang kanyang specialty, si Attorney Harry Roque, mga katambay. At maalam po ito sa batas. Kaya po yung sinasabi po niya na talagang pinaninindigan niya rin na yung ginawa nga rin ng Kamara, kamukha ni Attorney Vic Rodriguez, na talagang meron pong nakapaloob doon na hindi natin alam na mga ordinaryong Pilipinong katulad natin, na meron po talaga silang plano ron. Yun po ang sinasabi ni Attorney Roque, na talagang yung kapangyarihan na hinahangad nila, na ibinabalik tanaw pa ni Attorney Roque nung panahon na sinasabi niya na yung nangyari sa EDSA, di po ba? Na nag-aklas ang Pilipino, di ba? Dahil sa napakahabang panahon na kapangyarihan ng nakamtan ng dating Pangulong Marcos Sr. na ang ama ng ating Pangulong Marcos Jr., di ba? Na parang sinasabi ni Atty. Roque na pag naipasa itong PI na ito, itong People Initiative na ito, o balangkasin ng yung Chacha, di ba? Ng 1987 Constitution na pinagaganda po ng gobyerno dahil ang sinasabi lang sa atin ng gobyerno
ay sinasabi nila probisyon, 'di ba, sa mga negosyo na para sa mga banyaga, 'di ba? Lagi yun po ang pinipilit kahit po ng Malacanang. Pero sa kabila nun, hindi naman natin alam lahat na sinasabi lahat ng kamara, lalo ng speaker, yung talagang nakapaloob po lahat doon sa pagbalangkas ng batas na pilit na pinararating sa atin ni Atty. Roque na yun ang plano ng tambaluslos na sinasabi niya na si Speaker Romualdez na talagang yung termino ay pahabain, yung kapangyarihan, tapos yung korupsyon na pagiging, hawak na nilang kapangyarihan ng lalo ng leadership, ng pagiging power ng bansa, di ba? Sila-sila na po. Parang mangyayari na po sa atin sa paniniwala o sa tingin ni Kamanong, ang pinupunto po ni Atty. Roque, parang yung term na po na yung legacy na lang po ng mga Marcos o mga Romualdez ang mananatili sa pwesto na pinakamataas sa atin dahil sinasabi po ni Atty. Roque yung Prime Minister, di ba? Naging Prime Minister daw ang isang tambalustos at ang presidente hindi natin alam kung mananatili ang Marcos Jr. Dahil alam naman natin na sinasabi nila na isang presidente, isang prime minister, di ba? Ang magiging plano raw ng mga tambaluslos according dito kay Atty. Harry Roque, di ba? Nakakalungkot lang po. Paano po natin na masasabi na totoo lahat ng sinasabi ng Kamara na malinis ang kanilang plano na riripasuhin lang nila about sa ikauunlad ng ating bansa, di ba? Riripasuhin lang at ang gagawin nila provision, di ba? Na makakahingkayat ng mga negosyo sa ating bansa. Pero sa kabila nun, ginastusan mo ng bilyon-bilyon, di ba? Marami po nagsasabi na yung pera po, katulad po nung binayad nila sa media, sa malalaking TV station na pinalabas po yung PI na commercial na People Initiative na yung mismong speaker pa ang pinaka naka-exposure doon sa, 'di ba? Doon sa pinalabas, 'di ba? Daang milyon po ang binayad po sa commercial na 'yon, mga katambay, 'di ba? Tapos marami pang lumabas na bayaran para lang mapapirma ka, mapapayag ka doon sa sinusulong nilang ng Kamara na People Initiative na 'yan. Nagbabayad sila sa mga probinsya, di po ba? Sa Mindanao, sa Bicol, at marami pang probinsya na nagpapapirma sila. Kaya kung malinis ang intensyon nila, hindi gagawin ng isang gobyerno yan, di ba? Kung malinis ang intensyon mo, na babaguhin mo lang yung tama lang para sa bansa mo, hindi ka gagastos ng bilyon-bilyon, di ba mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po dahil pera ng bayan ang niwawaldas nila. Dahil lang sinasabi ni Atty. Roque dahil sa maambisyon nilang kapangyarihan na hindi na sila mawala sa pwesto, di ba? Kaya nakakalungkot po na yung pera po ng bayan ay napagsasamantalahan po ngayon, mga katambay. Pera po ng bayan na dapat gamitin ng tama sa ating mga Pilipino, lalo po sa nagtataas ang bilihin na mga Pilipino talaga nahihirapan, di ba? Yung mga nasa kapangyarihan, di man nahihirapan yan at sagana sila sa pera, di ba? Mga katambay. Nakakalungkot lang po. Kaya napakarami po tayong natuklasan sa mga matatalinong tao katulad ni Atty. Harry Roque na maalam sa batas. Alam nila ang mga iniisip ng mga politiko na hindi maganda ang gagawin sa ating bansa. Alam na nila ang plano at ang mangyayari sa ating bansa. Kaya mainam po at napapahayag po sa atin, at least nagigising tayong mga Pilipino sa mga kanilang pahayag sa atin, di ba mga katambay? Kaya antabayanan po natin ang mga mangyayari pa na sana hindi matuloy yung PI na yan, hindi maisulong ng maging mapayapa at walang mangyari na hindi maganda sa ating bansa. At hindi rin tayo lumustay ng bilyong-bilyong pera na uubusin dyan. Sana po i-stop na po nila yung pagsulong ng PI na yan. Nalulustay lang po, nawawaldas ang pera po ng bayan dyan po. Di po ba mga katambay? Yan lang po mga katambay ang aking komento kay Atty. Harry Roque na talagang siya mismo ayaw niyang isulong sa panahon ngayon, lalo na sa Kamara, ang nagsusulong ng PI, dahil alam daw niya at meron siyang kakayahang malaman talaga siya abogado, di ba?
na mali at merong under the table, 'di ba, na hindi natin alam, 'di ba? Yun lang po mga katambay, si Kamanong po, nag-iiwan po muli na mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, tiis-tiis lang, babangon tayong muli. Paalam, bye-bye.